May mga pagkakataon sa buhay na hindi natin inaasahan kung sino ang makakapagpatibok ng puso natin. Pwedeng babae, pwedeng lalaki, o minsan, yung matagal na nating kaibigan na akala natin ay simpleng tropa lang. Doon nagsisimula ang tunay na gulo at ang tunay na kilig. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kaya samahan niyo ako sa isang kwento ng dalawang binatang nag-umpisa bilang magkaibigan, naging magkaribal, at sa huli natuklasan na baka sa isa't isa nila matagpuan ang pag-ibig na hindi nila inaasahan. Pero bago ang lahat, gusto ko munang batiin at i-shout out si Teodoro Arasula at lahat ng mga ka-work niya dyan sa Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia, at syempre sa branch company nila sa Dammam, KSA. Maraming salamat sa patuloy na pakikinig at pagsuporta sa ating programa. Kaya kung ikaw ay handa ng kiligin, makarelate at madala sa emosyon ng isang unexpected love story, make sure na tapusin mo ang buong kwento. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share para mas marami pa tayong makakwentuhan dito sa M2M Desires. Ngayon, simulan na natin ang kwento nina Mark at Adrian. Hi Kuya Will, tawagin mo na lang ako sa pangalang Mark. I'm 23 years old from Quezon City. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin to, pero kailangan ko na ilabas. 2 years na kaming together ni Adrian, pero hindi pa namin nasasabi sa mundo kung paano kami nagsimula. Alam mo yung mga love stories na akala mo, alam mo na yung ending, pero biglang plot twist? Ganon yung sa amin. 3rd year college ako noon sa isang university sa Manila, sa course na psychology. First day ng semester, pagpasok ko sa classroom, nakita ko si Adrian, yung classmate ko nung freshman na nagsishift sa engineering tapos bumalik na naman sa psychology. Grabe Kuya Will, hindi ko inexpect na ganun na pala kagwapo yung gago. Mas matangkad, mas built, yung transformation na nakakagulat. Grabe Mark, ikaw pa rin yung torpe na yan. Bati niya sa akin at tumawa. Umupo ako sa tabi niya, sabi ko, gago ka talaga. Bakit ka bumalik dito sa psychology? Ayoko ng math pre. Bobo ako dun. Sagot niya, sabay tawa. Tapos biglang may pumasok na babae kasama si Professor Rivera. Class, meet Miss Sofia. Transferee. Kuya Will, grabe, sobrang ganda. Yung tipong hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pareho kaming natulala ni Adrian. Sabay pa kaming nag-react. Hi, I'm Sofia. Sana we'll get along. Sabi niya, natural lang, walang arte. Nagkatinginan kami ni Adrian. Pareho kaming nahit ng lightning. Pero hindi namin alam na yung pagdating ni Sofia, sisimulan ang pinakamagulong semester ng buhay namin. Ganda niya, no? Bulong ni Adrian sa akin. Oo nga eh, sagot ko. Pero Kuya Will, hindi ko alam bakit napatingin ako kay Adrian habang sinasabi ko yun. May something sa mukha niya na hindi ko ma-explain. Hindi namin alam na yung moment na yon, simula na ng lahat. Simula ng gulo, simula ng confusion, pero simula din ng pinakamahalagang love story ng buhay ko. 2 linggo pa lang mula nang magsimula ang SEM, pero para na kaming nasa all-out war ni Adrian. Ako, morning person, lagi akong maaga para makaupo sa tabi ni Sofia. Si Adrian naman, master ng timing, palaging nandoon para i-walk si Sofia pauwi. Pareho kaming competitive, pareho ring hindi marunong umatras. Isang hapon, nagyoyosi kami sa labas ng building. Bigla siyang nagtanong, "Pre, ano ba talaga plano mo?"
Di mo naman siya niligawan ng maayos eh. Napatikim ako ng yosi bago sumagot. Ikaw nga, puro walk home lang. Wala rin namang progress. Grabe, competition na ba to? Biro niya. Hindi naman, sagot ko. Pero ngumiti ako ng pilyo. Pero kung competition, talo ka na. Natawa siya. Gago ka. Pero seriously Mark, ganda niya talaga. Yung tipong girlfriend material na pwedeng ipakilala sa parents. Oo nga, perfect siya, sagot ko. Pero, Kuya Will, habang sinasabi ko yon, napatingin ako kay Adrian. May kung anong expression sa mukha niya na hindi ko maipaliwanag. Pero pre, dagdag ko, dapat fair fight tayo. Walang dirty tactics deal. May the best man win, sagot niya. Nag-shake hands kami. Dapat simpleng handshake lang, pero tumagal ng ilang segundo. Medyo awkward, pero sinisi ko na lang sa competition. Ang hindi namin alam, nakatingin pala si Sofia mula sa bintana ng classroom. Nakangiti siya, para bang may napapansin siyang kakaiba sa dynamic namin ni Adrian. Kuya Will, may nangyari na hindi namin inexpect. Si Sofia mismo ang lumapit sa amin. Guys, may group project tayo sa ethics. 3-person group. Sama kayo? Tanong ni Sofia habang kumakain kami sa caf. Siyempre, sagot ko agad. Game, sabi ni Adrian. Perfect. Group project with Sofia. Chance namin pareho na makabawi. Makapagpa-impress. Pero Kuya Will, habang tumatagal ang mga meeting namin sa library, iba ang nangyari. Hindi si Sofia ang naging focus. Somehow, mas naging interesting yung mga debate namin ni Adrian. Mali ka dyan, Mark. Can't never said that. Ani Adrian, halos nag-aapoy sa passion. Gago, basahin mo ulit. Page 45, sagot ko. Equally fired up. Si Sofia, nakatingin lang sa amin, nakangiti. Guys, you're both right. Magkaibang context lang pinag-uusapan nyo pero ramdam ko, Kuya Will, yung tension namin ni Adrian. Hindi tungkol sa project. Yung mga titig na tumatagal ng lampas dapat. Yung mga kamay na nagkakabanggaan habang nagpapasa ng libro. Yung simpleng alaala niya ng coffee preference ko. Bakit mo alam na gusto kong barako? Tanong ko minsang dinalhan niya ako ng kape. Kasi, napansin ko lang. Sagot niya, medyo namumula. Observant lang ako. At si Sofia? Napansin niya lahat, Kuya Will. At sa bawat araw, parang mas nagiging interesado siya. Hindi sa kung sino sa amin ang magugustuhan niya, kundi sa kung anong klaseng kwento ang nabubuo sa pagitan namin ni Adrian. Kuya Will, ito na yung turning point ng lahat. Friday night, pagkatapos naming isubmit yung ethics project na sobrang ganda dahil sa mga diskusyon namin, nag-celebrate kami. Inuman sa apartment ni Sofia. Cheers to surviving Prof. Mendez. Sigaw ni Sofia, sabay taas ng Red Horse. 3 bote ang lumipas, lahat kami medyo tipsy. Si Sofia, knockout agad sa sofa. Naiwan kaming dalawa ni Adrian sa terrace. Sigarilyo sa isang kamay, bote sa kabila. Pre, alam mo ba? Sabi niya, medyo lasing na. Nung freshman tayo, crush kita. Gago ka ba? Tawa ako pero hindi ako galit. Curious lang. Totoo, pero di ko gets nun. Akala ko friendship lang. Uminom ulit siya. Ngayon, nakikita kita ulit. Grabe, gwapo mo pala talaga. Biglang tumahimik, Kuya Will. Yung klase ng katahimikan na mabigat, yung parang may hinihintay na susunod na mangyari. Adrian, simula ko. Forget it, pre. Lasing lang ako. At may Sofia naman tayo na parehong gusto. Pero paano kung hindi ko natuloy? Hindi ko alam paano aaminin na minsan napapaisip din ako. Na minsan napapatingin ako kay Adrian ng matagal. Na minsan naiisip ko kung anong pakiramdam kapag hinawakan ko ang kamay niya. Paano kung ano? Tanong niya
halos nakadikit na sa akin. Wala, lasing lang din ako. Pero, Kuya Will, yung pagitan namin, sobrang lapit na. Konting galaw lang, magtatama na yung labi namin. Hindi nangyari. Pero yung moment na yun, yung tension na yun, nanatili sa hangin. Monday morning, awkward kaming dalawa. Wala kaming masabi, parang parehong hindi alam paano mag-react sa nangyari nung Biyernes. Si Sofia naman, halata na may napansin. Okay lang ba kayo? Tanong niya habang naglalakad kami papunta sa next class. Okay lang, sagot ko. Pero hindi ako tumingin kay Adrian. Yeah, okay lang. Dagdag niya pero obvious na hindi. Lunchtime, nag-excuse si Sofia na may gagawin. Naiwan kaming dalawa sa table at bumagsak ang katahimikan. About sa Friday, simula ni Adrian. Kalma lang Adrian. Forget it na lang, putol ko agad. Lasing tayo nun. Pero Mark, totoo yung sinabi ko. Hindi dahil sa alak. Adrian, wag na. May Sofia tayo, di ba? Focus tayo dun. Pero si Adrian hindi bumitaw. Pre, tingnan mo ako. Nag-angat ako ng tingin, Kuya Will. At mali. Dahil nung nakita ko yung mga mata niya, yung sincerity, yung parang may hinahanap, bumalik lahat ng naramdaman ko nung Friday night. Ramdam mo rin ba? Tanong niya, halos pabulong. Hindi ako nakasagot. Kasi oo, ramdam ko rin. Pero putya, lalaki ako. Lalaki rin si Adrian. Dapat si Sofia ang iniisip ko. I have to go. Sabi ko, sabay tayo. Mark, wait. Pero umalis na ako. Confused, takot, at nalilito kung bakit mas masarap yung usapan naming dalawa kaysa sa lahat ng conversations ko kay Sofia. Si Adrian naiwan sa table at sa tingin niya, may chance. Pero alam din niya, sobrang komplikado ng sitwasyon. Kuya Will, si Sofia, hindi siya tanga. Psychology student siya. Ramdam niya lahat. Yung mga tinginan, yung tension, yung paraan ng pag-iwas namin ni Adrian sa isa't isa buong linggo. Guys, we need to talk, sabi niya nung Thursday. Hinila niya kaming dalawa papasok sa isang empty classroom. Sofia, ano ba? Simula ko. Shut up. Makinig muna kayo, umupo siya sa harap namin. Seryoso. Mahal niyo ba ako? Nagkatinginan kami ni Adrian. Parehong naguguluhan. I mean, really? Romantically. O ginagamit niyo lang ako para iwasan yung totoong nararamdaman niyo? Sofia, anong sinasabi mo? Tanong ni Adrian. Adrian, nung naging close tayo, halos lahat ng kwento mo umiikot kay Mark. At Mark, kapag si Adrian ang topic, kita sa mga mata mo. You light up. Pareho kayong dalawa. Tumahimik lang kami. Yung klase ng katahimikan na mabigat at hindi mo alam paano sisimulan. Hindi niyo ako mahal. You're in love with each other. At ginagamit niyo lang ako as buffer. That's ridiculous, sabi ko. Pero ramdam ko rin. Kahit sa boses ko, hindi ako convincing. Okay, fine. Mark, kiss me right now. What? Kiss me. Kung totoo na ako ang gusto mo, gawin mo. Nakatayo ako pero hindi ako lumapit. Instead, tumingin ako kay Adrian. At dun ko na-realize, Kuya Will, hindi ko kaya. Adrian, your turn. Kiss me. Si Adrian, pareho. Nakatayo lang pero imbes na si Sofia ang tingnan, ako yung pinanood niya. See? Sabi ni Sofia, ngumiti ng malungkot pero totoo. Okay lang. Hindi ito tungkol sa test of masculinity o kung anuman. Love is love. At obvious na kayong dalawa ang may connection. Sofia, sabi ni Adrian, I'm happy for you both. Honestly, mas bagay kayo sa isa't isa kaysa sa akin. After ng revelation ni Sofia, umalis siya. Nag-excuse na may date daw siya with some guy from her other class. Obvious na hindi totoo, pero alam kong gusto lang niyang bigyan kami ng space.
Naiwan kami sa empty classroom. Tahimik. Mabigat. So, simula ni Adrian. So, sagot ko. Right si Sofia, hindi ba? Tanong niya, lumapit ng konti. About saan? About sa atin. Napatingin ako sa mata niya. Yung takot na ilang linggo ko nang dala, unti-unting natutunaw, napapalitan ng acceptance. Pucha, Adrian, lalaki tayo. So? Love is love, sabi ni Sofia. Pero, ano sasabihin ng mga tao? Wala akong pakialam sa kanila, Mark. Ang pakialam ko, ikaw. Mas lumapit pa siya. Yung distansya namin halos wala na. Natatakot ako, bulong ko. Ako rin, sagot niya. Pero mas natatakot ako kung hindi ko masasabi na mahal kita. Doon bumigay yung huling pader sa loob ko. Yung takot at gulo, napalitan ng certainty. Mahal din kita, sabi ko. At doon kami naghalikan. Una, banayad lang, parang testing the waters. Pero nung pareho naming naramdaman na tama yung pakiramdam, naging mas mainit, mas buo. Lahat ng tao ng pinigilang emosyon, naging totoo sa isang halik. Paghiwalay namin, parehong habol ang hininga. Grabe, sabi ko, napangiti. Masarap? Tanong niya. Nakangiti rin. Masarap, sagot ko. Kuya Will, yun yung simula ng lahat. Yung moment na tuluyan naming inamin, love talaga yung nararamdaman namin sa isa't isa. Sa mga sumunod na linggo, naging secret relationship kami ni Adrian. Hindi pa kami handa na ipakita sa mundo, pero halata naman sa mga malalapit naming kaibigan na may kakaiba. May sarili kaming routine na parang unspoken agreement. Umaga, coffee date sa isang lihim na spot sa campus bago mag-lecture. Tuwing tanghali, library sessions, kunwari para mag-aral pero mas madalas, magkahawak lang ang kamay namin sa ilalim ng mesa. Tuwing gabi, text marathon hanggang madaling araw. Mga kwento, biro, at minsan, tahimik lang na presensya ng isa't isa. Naalala ko pa, isang hapon sa library, nakita niya akong naghihintay sa paborito naming table. Andito ka na naman, biro niya. Sinagot ko lang ng simpleng na-miss kita. At ngumiti siya, sabay upo sa tabi ko, sumiksik ng konti na parang hindi halata pero ramdam ko. Doon ko naisip, minsan pala, sapat na yung maliliit na bagay para masabi mong mahalaga. Isang gabi, nag-overnight siya sa dorm ko. Umuwi ang roommate ko sa probinsya, kaya perfect timing. Nung pinatuloy ko siya, biro ko pa na baka may makakita. Pero sagot niya, wala naman, gabi na. At totoo, wala kaming ginawa na tipikal na inaasahan ng iba. Umupo lang kami, nagkwentuhan ng kung ano-ano, mga takot namin, mga pangarap, at kung gaano ka-weird, pero gaano rin katama yung relasyon namin. Nakahiga ako sa dibdib niya nang mabanggit ko, hindi ko in-expect na ganito. Tinanong niya, medyo pa-joke, kung ang ibig kong sabihin ay yung pagiging gay ko. Umiling lang ako at sinabing, hindi, yung masaya ako, kumpleto. Tapos tinawag niya akong cheesy, pero sabay haplos ng buhok ko. Tapos sinabi niya na noong freshman year pa lang, lagi niyang iniisip kung ano kaya ang pakiramdam ng magkaroon ng taong talagang nakakaget sa kanya. At ngayon daw, alam na niya, kasi ako yun. Kuya Will, si Sofia ang unang nakaalam ng opisyal. Hindi naman kasi siya tanga at halatang halata sa kilos at ngiti namin na may kakaiba. Habang nagla-lunch kaming tatlo isang araw, bigla niyang binasag ang katahimikan. Kailan ninyo balak sabihin sa iba? Tanong niya, diretso at walang paligoy. Hindi pa kami handa noon. Kaya simpleng sagot lang ang nasabi ko. Hindi pa kami ready. Ngumiti siya tapos tumingin kay Adrian. But you're happy? Sobra. Sagot ni Adrian. Sabay bitaw ng ngiting hindi niya maitago. At doon ko naramdaman na tama si Sofia. Enough na muna na masaya kami.
Pero alam naming darating din yung oras na hindi na pwedeng puro tago. May takot pa rin, oo, pero mas matimbang ang saya. Dumating ang breaking point nang may classmate kaming nag-assume na magka-boyfriend daw kami ni Sofia. Uy, Mark, sweet ni Sofia sa'yo ah. Biro niya. Napangiti na lang ako at mabilis na sagot. Hindi, friends lang kami. Eh di si Adrian? Siya ba yung boyfriend ni Sofia? Umiling si Adrian. Wala, single siya. Tapos dumiretso yung tanong sa amin. Eh kayo? May girlfriend na ba kayo? Biglang natahimik ang paligid. Yung klase ng katahimikan na may bigat. Parang lahat ng kasunod na salita ay may babaguhin. Huminga ako ng malalim. May someone na, sabi ko. Sino? Tanong ulit nila. Napatingin ako kay Adrian. Decision time. Wala nang atrasan. Kaya buong tapang kong sinabi, si Adrian. Nagulat sila. Oo, pero hindi yung tipong masama o judgmental. Mas parang, okay, gets na namin. Tapos simple lang ang sinabi. Cool. Happy for you guys. At doon namin na-realize, Kuya Will, na yung mga kinatatakutan namin, kadalasan nasa utak lang pala namin. Pagkatapos ng klase, biglang tumawa si Adrian. Gago, ginawa mo talaga. Okay lang ba? Tanong ko, medyo kinakabahan pa. Ngumiti siya ng malaki at ramdam ko yung sincerity. More than okay. Proud ako sa'yo. Proud ako sa atin. Kuya Will, 6 na buwan ang lumipas at opisyal na kaming magkasintahan sa buong campus. Hindi naman malaking bagay sa karamihan. May mga comment dito at doon. Pero mostly tanggap kami ng mga malalapit na kakilala. Dumating ang graduation. Nandoon ang mga pamilya namin kahit hindi pa namin nasasabi sa kanila ang buong katotohanan. Pareho kaming hindi pa handang magbukas noon. Sabay tayo? Tanong ni Adrian bago magsimula ang seremonya. Sabay, sagot ko. Pagkatapos ng ceremony, lumapit kami sa mga magulang namin. Nangamba ako sandali, pero kailangan kong sabihin. Ma, Pa, gusto kong ipakilala sa inyo ang isang taong mahalaga sa akin. Si Adrian, boyfriend ko. Tahimik sandali. Yung tahimik na hindi awkward. Yung thoughtful na tahimik. Mahal mo ba siya? Tanong ng nanay ko. Sobra ma, sagot ko. Mahal ka rin ba niya? Tanong pa niya. Oo po, sagot ni Adrian, diretsong tumingin sa akin. Mahal ko po ang anak ninyo. Tumango ang nanay ko at ngumiti. Welcome ka sa pamilya Adrian. Ganun din ang nangyari sa pamilya ni Adrian. Hindi perpekto. May mga adjustment at usapan na kailangang pagdaanan. Pero nanaig din ang pagmamahal. Ngayon Kuya Will, 2 taon na ang nakalipas. Nakatira na kami ng sabay sa maliit na apartment sa Quezon City. Pareho na kaming nagtatrabaho. Ako sa ospital bilang therapist, siya sa isang IT company. Ordinaryong umaga lang. Gago, nakalimutan mo na naman ang milk, sabi ni Adrian nang umuwi siya mula sa trabaho kahapon. Pasensya, may emergency sa hospital, sagot ko. Halik sa pisngi niya. Ako na ang bibili bukas, pero ikaw magluluto. Deal, normal na domestic life. Simpleng routines but nung pagbabalik tanaw ko, ramdam ko pa rin yung kilig, yung excitement pag uuwi siya, yung comfort na alam mong may naghihintay sa bahay. Adrian, tawag ko nung maghahanda na kami ng dinner. Ano? Sagot niya. Wala. Love you lang. Love you too, gago. Simple. Tunay. Totoo. At yan ang ending ng kwento ko, Kuya Will. Hindi isang perpektong fairy tale, pero isang tunay na buhay na puno ng kahinaan, tawanan, adjustments, at pagmamahal. Mula sa isang kompetisyon para sa ibang tao, naging pagmamahalan kami ni Adrian. Hindi namin hinahanap, pero dumating at nanatili. Yung pag-ibig na totoo, yung pag-ibig na sulit. Salamat sa pakikinig at sa pagbabahagi ng kwento ko. Sana ma-inspire nito ang mga makikinig mo
na huwag matakot magmahal kahit hindi tradisyonal. Love is love, lubos na gumagalang, Mark. Grabe, mga ka-M2M. Habang binabasa ko ang kwento ni Mark, ramdam ko talaga yung halo ng saya at lungkot, yung takot at tapang na pinagsabay niyang harapin. Ang totoo, walang manuwal ang pag-ibig. Hindi natin mapipili kung kanino tayo mahuhulog, pero tayo ang may desisyon kung paano natin pangangalagaan at ipaglalaban ang nararamdaman natin. Si Mark at Adrian, pinakita nila sa atin na ang pagmamahal ay hindi dapat ikahiya. Oo, may takot, may pangamba, may mga taong pwedeng humusga. Pero sa huli, mas malakas pa rin ang puso kapag totoo ang pagmamahal. At minsan, yung taong matagal na nating kasama, yung akala nating kaibigan lang, sila pala talaga yung para sa atin. Mga ka-M2M, dalhin natin ang aral ng kwento ni Mark. Ang pag-ibig wala talagang kasarian. Ang tunay na relasyon nagsisimula sa pagkakaibigan. At higit sa lahat, kapag naging tapat ka sa sarili mo, dun ka lang talaga magiging masaya. Kaya sa lahat ng nakikinig ngayon, tandaan ninyo, walang mali sa pagmamahal, basta hindi ito nakakasakit ng iba. Ang importante ay marunong tayong magmahal ng totoo, marunong tayong rumespeto, at marunong tayong lumaban para sa kaligayahan natin. Mark, salamat ulit sa pagtitiwala. At para sa ating lahat, kung hanggang ngayon ay naghihintay ka pa rin ng tamang tao, huwag kang mawalan ng pag-asa. Darating din siya sa tamang oras, sa tamang pagkakataon. At syempre mga ka-M2M, kung natouch kayo sa kwento ni Mark at Adrian, i-share ninyo sa comments kung anong part ang pinakatumama sa inyo. Huwag kalimutan i-like ang video na to. At kung bago ka pa lang dito, subscribe ka na at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating kwento. Ako po si Kuya Will at ito ang M2M Desires, Pinoy BL Confessions and Love Stories. Huwag nating kalimutan, love wins always.